Kalambuan, dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalag-tanan. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyo lagad, Saldi Chato diri sa Tormanon. Kalambuan, dalag-tanan. Inisabay niyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Kumusta itong mga televiewers at itong mga tigpaminaw diri sa atog Tormanon, matagubanta sulod sa usa ka oras. So, kami alang sab sa paghatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan, adunay kalambigitan. Busa karong adlaw, sama ka usa na sab ato makauban ato pidalagang congressman sa unang distrito ng Ciudad Davao, First District Congressman Carlo Granda. Sir, may adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi. May adlaw sa sa tanaman nagtanaw karon sa atong programa, may adlaw kanatong tanan. Okay, Sals, mga kaigsunan, na human nato mga og kasayuran kay Congressman Carlo no sa mga kasamtangang kalihukan liha sulod ug gawas sa Kongreso. Ato na yung sayron mga kaigsunan, hapit ng Pasko no unsa katong mga palisiya diha sa nga nagpasakop ni ining 13-month pay ug mga bonus nato no basing nyawat na lang masayod taon sa mga angay natong buhaton. Humani ana atong isgutan pagbalik no katong kontrobersyal nga bill ang Freedom of Information Bill. Unya sayron po nato kang congressman sa katong iyahang mga kasamtangang kalihukan no diha sulod sa unang distrito sa Davao. Ug syempre pa di nato kalimtan mga kaigsunan ang inyong mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. Sads. Congressman Carlo Grales, Disyembre na gyud, pugnaw na ang huyuhoy sa hangin. Pangutana lang ko kung nag-Christmas break na ba ang Kongreso? Sus, wala pa gyud Zalds. Ug actually murag dili Pasko ang atmosphere sa Kongreso kay arangkada mi sa among trabaho karon. Tingali ginapaspasan na namo ang tanan kay para mahuman ang atong mga priorities or ang mga pending nga legislation nato na nakabitin humanon gusto namong tapuson before matapos pud ang tuig 2014. So gani kining semana lamang daghan naming nahimo, daghan naming nabuhat. Appeal na diha ang pag-approve namo sa amendments sa Fisheries Code. So mamahimo na ni siyang balaod kay approve na sa Senate, gi-ratify pud sa House of Representatives. So ihatag na kang Presidente Aquino para sa iyang pirma. Gi-ratify pud namo ug gi-adapt namo ang Senate version dito sa bill raising the tax exemption sa mga bonuses ug sa 13th month pay alang sa atong mga mamumuo, mga empleyado. And then naka-approve mi this week og 8 ka national bills on third reading. Apil na diha ang bill postponing the SK election to October of 2016. So at least sa House of Representatives tapos na siya, depende na sa Senado kung sila pud ba i-approve pud ba nila ang ilang version. Kay kung dili, madayon gid na sa February. So the Senate has very few days left na mag-approve sa ilang version. And as far as local bills is concerned, this week naka-approve mi og mga 22-25 ka mga local bills. So makita nimo Zalds na arangkada ang among trabaho diha sa Kongreso, o at least sa House of Representatives. Sa kadaghan sa mga magbalaod nga nagkaroon diha sa Kongreso, nagatuo mi nga doon mo'y gusto gyud ginaapas aron nga apsayon una mahuman ang tuig Congressman Carlo Grales. Pwede ba ming makisayod kung unsa inyong gipaningkamutan o gipaningwa ang humanon sa Kongreso karon? Well, ang gusto lang yun namo is matapos kung unsay mga nakabinbindiha, nakabiti namo mga legislation na napadiha no kay gusto namo humanon tapuson kini kay gusto po namo ipakita sa taong bayan na kami diha sa House of Representatives trabaho ning amo no. And kung trabaho ang atong hisgutan tungod kay naa ka sa Kongreso, ang pinaka-primary trabaho nimo is legislation. Kami sa House of Representatives, wala kayo may inanang mga investigation, wala kayo may kanang mga inquiries na naka-national TV, naka-live mi ang coverage. Dili mi inana. Pero kung tanawon nimo ang performance sa House of Representatives as far as legislation is concerned, kung pila ka House resolutions, pila ka local bills, pila ka national bills ang gina-approve namo diha, makita nato na kayod gyud mi sa among legislative functions.
So syempre ang mga priority namo diha sa House is kining budget na ma-approve nato. So this week gipangalanan na nila ang mga members ng Bicameral Conference Committee kay lahi man ang version sa House ug sa Senate. And sa akong naibawan today nagka-agree na ang House ug ang Senate no sa definition sa savings. So gipangalanan namo ang among mga miyembro na mag-constitute sa Bicameral Conference Committee, ang Senate ipangalanan na. So hopefully by next week ma-approve na namo ang 2015 budget. Then again, another pending sa MOA is katong supplemental budget na bago lang pud nilang gi-submit sa Kongreso ang supplemental budget. God forbid, no? Gawa sa supplemental budget na gi-submit nila karon, although wala pa man namo gi-approve kini, no? God forbid kung kining pag-abot sa bag-ong typhoon, no? Kining kusog nga typhoon. Kung grabe po ang devastation ani, na pa may panahon nga amendahan tong supplemental budget. Kay kung na may kinihanlan na additional na emergency funds ang executive para matugunan ng pansin ang mga maapektuhan karon kining pag-agi sa kining kusog nga bagyo. Then napay panahon ang House of Representatives na maka-act ni, no, na maka-action ni. And then of course ginahisgutan pud karon katong emergency power ni presidente. Now sa among mga komitiba, sa among nagkadaiyang mga komitiba, naapod may mga gustong humanon, gustong tapuson, gustong i-approve. Gani sa House Committee on Labor na kita ang nagdumala isip chairman, ginaarangkada pud nako. Kay gusto pud nako na mahuman ang tuig 2014 na daghan ang atong accomplishments. So we're proud to say na sa atong pagdumala, before the year ends, naka-approve nami og 19 ka national bills, no? Sa imong 19 sa among komitiba lamang, sa labor palang daan, 19 ka national bills aprobado na sa Committee on Labor, and dunay posibilidad na mamahimo kining Republic Act, no? Ma-approve ni into law. And daghan pa na no, next year arang kadahon pud nako namo na trabahoon po namo na daghan po ang atong accomplishment sa 2015. So, sa lakod ng pagkasulti, mao ni ang panahon na gusto ginamo na tapuson ang tanan as much as we can kay para maganda naman ang performance natin for year 2014. Okay. Congressman Carlo, murag sayo man daw nakadawat og pinaskuhan gikan nimo, no, ang 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army. Palog sugin nila kami sa katong ilang nadawat. To be fair, dili ni gikan lamang nako. So taka Raf, ang nahitabag yun ani is daghan mga private personalities. Anita ba? Ang gustong mutabang sa Philippine Army. Aging paghatag og suporta, aging paghatag nila og tabang sa Philippine Army. Gusto gid sila na makakontribute sa Philippine Army tungod kay syempre ang atong mga kasundaluhan. Syempre tungod sa ilang Call of Duty, daghan man silang inatabangan o ginaproteksyonan, no? And ang atong Philippine Army, that's why daghan mga private personalities ang gusto mo hatag silang suporta. Kana lamang syempre for security reasons, dili pud sila gustong bulantad, dili pud sila gusto magpaila. So ako ang gigamit nila isip tulay. No. Sa maong donasyon. And so gipangutana namo ang Philippine Army unsa bay number 1 priority ninyo. Then maay na lamang sulti sila na ang kinihanlan gyud nila is ambulance. So og tungod kay ambulance syempre sugot mi because of course for purposes, for medical purposes, for peaceful purposes, 100% suportado namo kana siya. So kini mga private personalities na chip in lagi ni, and that's why naka-donate mi og ambulance dito sa Philippine Army. And again nalipay mi no kay ambulance ang ipangayo kay sakit man kay paminawon no, na makadungog pud ta na natay mga kasundaluhan na in the call of duty masamdan
no? Sugatan. And then kaya pang atimanon, kaya pang kuanon. Pero mamatay tungod kay walay medical attention or wala nakaabot sa hospital or dili natagaan og katong first aid na sakto or dili gitagaan og saktong medical attention and tungod lamang kay walay ambulance. So diha medyo masakitan pud ta makatungog og inana ba. And also I'm also very happy na ambulance ang gipangayo and I'm happy to hear na gikan sa Philippine Army na ang katong ambulance dili lang gamiton para sa mga kasundaluan kundi para po sa mga civilian operations, para makatabang po sa mga nanginihanlan. Komunidad, no? Sa komunidad. Asa sila. Sa ato pa, kung naimanginihanlan ng ambulance dito sa area, magamit nila ang ambulance na gidonate. Diba? Dili lang eksklusibo para sa mga kasundaluan, kundi apil ang mga civilian na manginihanlan ana. Kaya wala takabalo kung nay magkasakit, nay ma-heart attack, nay ma-stroke, nay mga nakay diha, nay whatever. So, makaserbisyo po siya sa katilingban. And again, it's for peaceful purposes. No? For medical purposes. So, nalipay mi. And of course, we turn over the naman. Okay. Si 10th Infantry Aguila Division Commander Eduardo Anyo, mingon nga kining ambulansya nga iyang nadawat gikan sa kanimo, no? Pinaagi kanimo. Usa kuno ni ka answered prayers. Mangutana lang ko kung personal ba ni nga gipangayo ni General Anyo kining maong donasyon, Congressman? Well, to be fair sa Philippine Army, di man ingon ana, no? Ang mga private personalities, and ako isipod tulay nila, kami ang nangutana. Unsay kinihanlan. And then, katulagi, may na lang ang gingon is ambulansya. So, pag sulti sa ambulansya, diretso, automatic, ni chip in daime, no? So, pasalamat mi na ambulance ang ipangayo, no? Dili tangke digira. Kay kato, warfare na to. Destroyer. Ang ambulance for peaceful purposes. Ug makatabang, dili lang sa kasunduluan, kundi para sa katiling bansa. Malahit Congressman Carlo Grales, isip nga chairman sa House Committee on Labor. Pwede ba may munguta na kung unsa ang kinatibuk ang giya o pamaagi gani sa pagbayad sa 13-month pay? 13th month pay. Una sa tanan, kinihanlan, bayaran na to ang 13th month pay alang sa tanang mga empleyado before December 24. Walay exemption kini. Both sa private, apil ang gobyerno, tanan, kinihanlan, bayaran ang tanang empleyado. No? Ang tanang empleyado, basta katong empleyado naka-serbisyo ug at least one month, no? Tulang nato at least 1 month in the year, entitled siya sa 13th month pay. Ang computation sa 13th month pay is 1/12 basic salary for the year. No? Ug basic salary atong gisgutan kung unsa pinaka-basic nimo na dili included diri ang cost of living allowance, ang unused leave, unused vacation leave, unused medical leave, overtime pay, holiday pay. So ang kunsay pinaka-basic nimo for the year divided by 12 mao na ang dapat natong ihatag na 13th month pay. Walay exception, walay exempted diri private o gobyerno kinahanglan mo bayad sa tanang empleyado on or before December 24. Klaro, Salsa. Klaro gid. Bago lang gid na ratify sa House ang gingon nga tas-an ang katidad gani sa 13-month pay og bonus nga malibre sa buhis Congressman Carlo paki detalye daw sa gingon nga nindot kay nga balita mo. Yes, gi-ratify na mo sa House sa House of Representatives ang version sa Senado na matud pa no ang tax exemption no gipatas-an na nato up to 82,000 pesos ang tax exemption sa tanang mga bonuses ug 13th month pay nga madawat sa empleyado no exempted sa taxes up to 82,000 mao na siya kaysa una ang exempted lamang is up to 30,000. Yeah lang. So 30,000
up to 30,000 exempted na sa tax. Pero kung mataas na sa 30,000, no? Anything above 30,000 subject to tax. Buhisan na siya. So mao na siya ang daan, 30,000. Ang House of Representatives, ang among version, gitasan na mo ang tax exemption up to 70,000. Oo. Ang Senate, ang ilang version, gitasan nila up to 82,000. So asa ta diri? Siyempre, dito ta sa 82,000 kay para mas daghan ang makabenepisyo. So appeal ang government employees, private employees diri basta within 82,000 up to 82,000 na bonuses and 13th month pay, take home na nimo to. Dili na to siya kaltasan o buhis. So, ang pangutana, applicable na ba kana siya karon? Karon tuiga. Karong bulan na, Disyembre. Karong bulan na. Ang tubag dili pa. Dili pa. Kay bag-o lang namo na ratify sa House. I don't know kung mapirmahan na ni Presidente within the year. Wala ta kabalo ana. Then gawas niya na wala pay IRR. Implementing rules and regulations. So samtang wala pa tong pirma ni Presidente o wala pa tong IRR, dili pa na siya applicable. So unfortunately, dili pa siya applicable this year, but by next year pwede na siya. Okay. Pananglitan og magka-problema ang ubang mga trabahante, Congressman Carlo, no? Sa release sa ilahang 13-month pay o kaha bonus. Asa man sila pwede mo duol para magsumbong o kaha mangayo og tabang, Congressman? Anybody na nay problema sa 13-month pay, pwede sila mo adto sa ilahang DOLE or Department of Labor and Employment Regional Office up to January 15, 2015. So, mudawat ang Department of Labor and Employment Regional Office, no? So, kung naa ka sa Davao Region, diha ka sa Region 11. Kung naa ka sa Region 10, diha ka sa Region 10. Na Region 9, Region 9. Region 1, Region 1. So, kung asa ka nagbilong nga region, diretso ka dito sa imo ang DOLE Regional Office. Diha ka magsumbong. But, mudawat lamang ang DOLE o kining mga complaints up to January 15, 2015. So sa ato pa, kay required man na ihatag December 24, kung by December 24, katapusan sa December 24, wala pa, hinog na siya. Pwede na natin mo ireklamo dito sa DOLE Regional Office. But only up to January 15, 2015. Okay. Unsa ang may nindot ning sunod pangutana, Congressman, no? Kay unsa daw ang sunod ang mahitabo? Pananglitan og ang ahensya sa gobyerno mo ay makasupak sa maong 13-month pay loss, Congressman. Well, I don't think mahitabo ka na because kami sa Kongreso, pag mag-kuan mi og budget, mag-pass mi og budget sa mga government agencies ug mga departments, appeal man diha sa budget na among gina-approve, appeal naman diha ang computation for 13th month pay. So, I doubt kung dunay mga kasong susaman. Yan na. No, but again, kung mahitabo man ka na siya, o galing mahitabo man na siya, pwede ka magreklamo sa Civil Service Commission. No? Or, kung internal lang ang problema, pwede ka mo adto sa imong head of agency. Kay basig ang internal ba? Ang internal, nay problema sa internal sa ato pa ang cash disbursing officer nimo, ang dili nagahatag or ang cashier. I don't know. Basig kung internal na siya, pwede ka mo adto sa imong head of agency, no? Pero kung ang problema is ang head of agency, pwede pod ka mo adto sa Office of the President. No? So, mao na siya. Kasi ang DOLE, usually pag DOLE, ang jurisdiction sa DOLE sa inana is just a private. So, pangutana kung government, asa ka mo ato. So, mao na, akong ikatambag. Pwede ka mo ato sa civil service, pwede ka mo ato sa head of agency nimo, or pwede ka mo ato diretso magsumbong ka sa Office of the President. Then, of course, ombudsman, kung naagi problema. Okay. Salz, mga kaigsunan, nagkanindot ang atong panagisutisgot, no? Mag-break lang sa tagmakadiyot. Ay lang magawa kay balik dayon ta. Kalambuan, Dalatana.
si Yochel Rose Mercadal, 19 years old. Nagpuyo sa Barangay Katalunan. Mga 9 a.m. nag-abot ko diri sa job fair ni Congressman Nograles. Then, nagdala ko sa akong mga resume o ubang mga requirements. Then, happy kayo ko kay na dawat ko sa ang gi-applyan nga trabaho. Nag-apply ko sa akong trabahoan para sa na ako yung ma-income, then para makatabang po ko sa akong family o para sa akong sarili. Daghang salamat sa gidala ni Congressman Nograles na job fair diri sa Barangay Katalunan. Ug tungod niya na nakoy trabaho isip ka promodizer sa M1 Manpower Services. Ako, si Yochel Rose Mercadal, o karon anak ko kay. Ako si Brian M. Coral, 19 years old, taga Green Hill Subdivision, Katalunan Pequeño. Na ako din karon para sa jobs fair, para makuha sa trabaho. Gihimo na ko ni tungod sa akong sarili, para makauman po og eskwela, makatabang sa pamilya, akong mama. Lain po kayo nga tambay lang taon niya. Ako kay taglawas nga wala tay matabang sa tong ginikanan. Sa diyang wala na ko dama nga hired on the spot day ko sa company. Thank you kayo kay Congressman Carlo Nograles sa iyang ikuan nga jobs fair diri sa Katalunan Pequeño. Ug tungod ana nadawat ko sa AA Group of Companies as a waiter. Ug ako si Brian Coral. Ug karon naa ko'y Kay. Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagkisayad kay Congressman Carlo Nograles kalambigit sa mga kining balawod nun, no? Nga naglambigit nining 13-month pay bonuses. Apil na lang po nato ang cost of living allowance. Sal, si mo ikaw. Laing pangutan na Congressman Carlo Nograles, may kalambigitan gyapon ni sa pamuo, naglambigit ni sa usbaw sa kula o sa cost of living allowance sa Davao Region. Kining unsa ba ang mga detalye sa maong naglambigit sa mga sigutan, Congressman? Okay, well, so good December 1. Nasugod na gikan December 1. Nagsugod na karon. Starting December 1, i-implement na or gi-implement na ang second tranche sa wage order na gihatag sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa Davao Region. No? So, implement na December 1 na base dito sa wage order sa RTWPB, dugangan og 5 pesos additional cost of living allowance ang sweldo sa mga empleyado. Maunang tungod niya na ang nahimo ng minimum wage diri sa Davao Region ni-increase na, no, kay naa na additional 5 pesos cost of living allowance. So karon base dito ang mamahimo ng minimum wage sa Davao Region is 317 or 317 per day para sa mga empleyado employed sa non-agricultural, sa retail, o sa mga service establishments employing more than 10 employees. Para sa non-agricultural, nahimo na ni siyang 307 pesos per day. And para sa katong mga service establishments na employing less than 10 workers, kuha na siya 286 pesos per day. Mao na niya ang adjustment karon tungod niya ng implementation sa 5 pesos additional cost of living allowance sa pagpatuman sa second tranche ng wage order sa RTWPB of Davao Region. Of course, dili or walay appeal diri ang katong mga kasambahay. No, dili ni sakop sa wage order ang kasambahay, family drivers, those na belong sa personal services, and katong mga naa sa barangay micro business enterprise or BMBE. So yun, hindi kasali yan sa
implementation ng wage order na 5 pesos additional COLA. Arugid nga masabtan sa mga trabante, labi na katong mga nagatanaw gani sa tog programa og nagapaminaw kining Congressman Carlo Nograles kini bang pag-usbaw gani sa COLA sa dinhi sa Davao Region doon na pud ba ni epekto sa 13-month pay? Wala. Because, again, sama sa ang giingon, pag compute mo sa 13th month pay, basic pay lang na siya. 1/12 sa basic pay. So, dili included, or not included sa basic pay ang COLA. Okay, so cost of living allowance, mga unused leaves, unused vacation leave, overtime, walay appeal na sa 13th month pay. Kay dili man na siya appeal sa basic pay sa empleyado. Again, ang 13th month pay is 1/12 sa basic pay excluded diri sa computation ang COLA. Okay. Congressman Carlo, atong isgutan ning daan ng controversial no nga wala og nun ang Freedom of Information Bill. Human gi-aprobahan sa Technical Working Group no diha sa House ang maong balaod nun ug sa pag-aproba sab sa Senado no sa ilahang version sa FOI. Maingon ba nato nga hapsay na og hapit na ta magkaroon og Freedom of Information Bill? Daan naman ko nag-iingon, di ba? Sa una pa, ingon ako na ang FOI ay kabalaka kay ma-approve lagi na, mahimo lagi na siyang balaod. Ang pangutala lamang is kanus Kanusa. Oh, nya ingon lagi na ako, diha na siya sa diha nang paingon sa katapusan. Sa tumoy. Sa termino. Pero sa tinuod lang, Raf, siyempre naman daan naman na-approve sa Senado ang ilang version. So, ang House karon na po siya version na na-approve sa committee. Mao nang gikan sa committee, paadto na siya sa plenary. Then dito sa plenary, of course, moagi na siya sa period of debate, di ba? Period of amendment, then approval ang second reading, no? Ang problema diri makalangan sa nakita nako no. Ang makalangan diri is di ba nakahinumdum mo na naatay diha sa pagkuan sa Freedom of Information, diha sa pagplansya sa lain-laing mga versions sa Freedom of Information na ay pipila ka mga sponsors or authors ani na dili sila uyon sa final version. Mo nang ni-withdraw sila sa ilang authorship or ilang sponsorship or ilang pagsuporta. Tungod kay gusto nila na pag-abot sa plenaryo, questionon daw nila. Correct? So, ako, sa tingin ko, mao na siya ang makalangan diha. Kung mutindog ka, makigdebate pa ka, questionon nimo, objectan nimo, mao na ang makapalangan. Diba? So, it's either, mao lagi na, nahulog na lagi sa, unsa ba, gusto ba ninyo or dili? Murag na, ingon ana, which, para sa kanila, dili po sila uyon ana, dili po sila gusto ana, naamura naman po og take it or leave it. Pero, ang ibig ko sabihin is, mao na ang proseso, mao na siya ang proseso. So, tingali diha sa pagdebate pa nila, pag-object pa nila, mao na ang makapalangan. Then, of course, you have to remember, after it's approved, granting approve sa second reading, granting approve sa third reading, automatic, kabalo na magyuta na ang lahi ang version sa Senado, lahi po ng version sa House, no? Sa kasamtangang version sa House karon, it's different from the version sa Senate. So, mag-bicameral conference committee ka pa. Then dito sa bicameral conference committee, plansyahon pa ang diferensya. So, mauna siya. That's why sinasabi ko nga, doon yan sa medyo patapos na. Kay mauna yung taas pa kay step by step ni siya eh. Mauna ang step by step process. Now, kung wala na yung magreklamo, i-approve lang na as is or i-adapt na to ang version sa Senate, then wala yung problema. Pero mauna yung proseso sa legislation eh. So, mauna. Nagkatagkaroon ng mga kritiko sa Gingong Balaod no sa FOI ug matod nila nga wa kuno ingipon ng version sa FOI. Ang pangutanan nako mo ni do na pa ba higayon diya sa atong proseso nga usbon ang maong balaod no ug butangan bisag sa pustiso na lang daw aron makapaak ang maong balaod no sama sa gina-expect nining mga gingon natong kritiko kung gusto. Pwede pa, kaya pa because under the process no
syempre, nana siya sa House of Representatives for second reading, di ba? So, muagi ta diha sa karang ginaingon na period of debate and interpellation. Then, gikan dito, naapay period of individual amendments. Diha sa period of individual amendments, bisan kinsa nga miyembro sa House of Representatives, pwede siya mutindog o muhatag sa iyang proposed amendment via motion, di ba? I move that we amend section ani, line ani, and add the word ingon ani, ingon ana. And then pagbotohan na. So line by line, section by section, na ay pwedeng mutindog na moingon, mo suggest, mo propose, mo motion, mo move na ana ang gusto natong amendahan. So sa period of individual amendments, na ay higayon. Wala kong mag-ingon na automatic na, kaya pagbotohan na siya. No? So, majority wins. Then, gikan sa individual amendments, na pay committee amendments, which is, mao ni ang mga voluntary amendments na gustong isulod sa committee nga mo'y nag-sponsor ani. Okay? So, naapay katong mga committee amendments. So, naapay higayon. Naapay chance. Then, gawas niya na, sama-sama ngayon, automatic mag-bicameral conference committee manggid na. Dito sa bicameral conference committee, pwede po na po na yung posibilidad na pwedeng masudlan na po na siya og laing amendments. So, hindi pa tapos ang laban. Kung ginaingon nila na kulang og pustiso, magtagahan natin yung pustiso, pwede pa na pa'y chance na. Isip hanas nga magbabalaod Congressman Carlo Grales, kining kanusa ka sa tanan nimo nga mamahimong hingpit nga balaod ang FOI pananglitan og mahimo gid nga balaod. Diha na siya sa mga December of 2015 or mga February of 2016, mga na. Diha na ta paingon because nga step by step process eh. So I think barring any unforeseen circumstances, it will become law. Pero diha na siya sa medyo tumoy-tumoy. Muagi sa mga dagom salds. Kining nagato ka ba nga gidadahuman sa FOI law igo aron nga malikayan gyud ang graft and corruption sa nasod kay kundi mo itumong sa gingong nga balaod nun. Yes, actually ang FOI, ang Freedom of Information, ang mamahimong resulta gyud niya is ang pagwagtang sa korupsyon. No, but you have to remember the Freedom of Information Bill is really a bill pushing for the right to information. Ang katungod human right na to, katungod na to nga ma-inform kita hilabi na sa mga goings on sa mga nahitabo sa atong gobyerno. And it is also a policy of government, no, na i-push nato ang policy sa government na dapat mahimo siyang transparent. So primarily it's really ang right to information, the government's obligation to be transparent, and then ang resulta niya na is less or no graft and corruption. Mao na siya. But, of course, sama sa tanang mga balaod, pwede po ning abusuhon. Pwede po i-abuso kini. Like, for instance, tungod sa freedom of information, kalit-kalit lang ka, basta-basta lang ka mo file o mga kaso-kaso against sa mga government officials kay gusto ka mangharas ng government official. Or tungod sa politika. Gusto kang puli. Or gustong kang puli. Or tungod kay mag-file ka for instead of prosecution, persecution. Di ba? Mga malicious prosecution. So as far as possible, naghimo ta og mga butang tag mga exceptions to the rule. So kailangan na i-balancing ba? Balansing nato. Dili man pud pwede na tanan-tanan na lang, di ba? Kay kung dili subject to abuse. So, na mga provisions dito that we hope na butang nato kay para may balancing of interest din. And then, na exceptions to the rule. Siyempre, ibutang tag-exception to the rule. Kay, siyempre, di naman tanang impormasyon pwede po natong ihatag. Di ba? Information subject to information about national security, information about... So, na yung mga exception, but not the qualification. Na, dili ka maka-invoke niya ng exception to cover up a crime, a wrongdoing, graft, or corruption.
So, as much as possible, this is the balancing of interest. Mao niya resulta. Of course, not everybody is happy. Pero tungod kay demokrasya kini, majority wins lang yapon. Okay. Ato ta sa itong imong mga kalihukan din sa unang distrito sa itong Lakbayan, Congressman Carlo. Okay. Unahon lang nato pag-iskot katong imong gitambungan gani nga Youth Development Forum dito sa Barangay Maa. Palihog ka istoryahay ko sa nahitabo dito. Kining Youth Development Forum, aging pagsuporta namo kini sa katong 4-piece CCT program sa DSWD. Kay appeal sa programa sa 4-piece, appeal sa programa sa CCT, ang paghatag mga lecture, lain-lain ng mga lecture sa mga ginikanan. Kung unsay kinahanglan nilang buhaton, para mamahimo silang mas responsableng ginikanan para silang anak, kung sa mga obligasyon nila, etc. etc. Pero gawas sa pag-lecture or paghatag og information or mga seminars para sa mga ginikanan, ang nagahatag pod ang DSWD og mga seminar para sa mga anak nila. And kining Youth Development Forum na atong gisuportahan, mao ni ang seminar, no? How many hours seminar naman yan, or half day, less than half day seminar man gud na seminar para sa mga anak ng 4-piece, mga anak sa 4-piece nga nag-eskwela og high school. And then syempre kay high school sila, ang topic sa seminar is about adolescence, no? Pangimong teenager, Pangandam kanila. pagpangandam kanila, and then ang importansya sa edukasyon. Isgutan nato ang importansya sa K-12 program, ano na atay K-12 program, ang importansya ug unsay mga obligasyon nila isip mga anak, no? Unsay obligasyon nila sa ilang pamilya, unsay obligasyon sa ilang ginikanan, kung sa kining 4-piece, kung sa ning programa sa CCT, and then ato ning gihatod ngadto sa mga katumali mga teenager na mga anak sa mga 4-piece CCTs sa tanang mga lain-lain mga high schools diri sa atong distrito. So ato ning gisuportahan kay under man ni sa District 1. Wala tay labot sa wala nata dito sa lain distrito, District 1 lang gisuportahan nato. So mayo nindot wa mo nang katong programa nato. Okay. Dito gyapon ni sa Barangay Maa, Congressman Carlo, no? Nabalitaan mo namo nga ikaw tong nagunang bisita sa araw ng Gem Village dito sa Maa. Kumusta ang ilang selebrasyon, Congressman? Maayo man, actually happy araw ng Gem, araw ng Village. Gem. Ako naman basta masulod lang sa atong schedule. Kung naman mga imbitasyon susama ni Ana, ginaatenan man nato, no? And sama diri sa Gem Village sa Maa, dugay na ta nagasuporta diri natay mga projects nag i-implement diha, no? Mga livelihood projects, mga infrastructure projects. And then even during that time na nagkaroon og dakong baha na naigo ang lain-lain barangay nato sa First District, namo po'y naigo diha sa Gem Village. So ihatag po tag suporta dito during that time. And so every time na invitation gikan sa Gem, I try as much as possible I try to attend. Okay. Mga kaigsunan, daghan patag kasayuran nga pangayoon kay Congressman Carlo Nograles, no? Mag-break sa silkadohe gayon, ay lang mo gawa kay mo balik mo gyud ta. kalambuan dalatana. Ako din si Yochel Rose Mercadal, 19 years old. Nagpuyo sa Barangay Katalunan. Mga 9 a.m. nagabot ko diri sa job fair ni Congressman Nograles. Then, nagdala ko sa akong mga resume o ubang mga requirements. Then, happy kayo ko kay na dawat ko sa ang gi-applyan nga trabaho. Nag-apply ko sa akong trabahoan para sa na akong ma-income, then para makatabang po ko sa akong family o para sa akong sarili. Daghang salamat sa gidala ni Congressman Nograles na job fair diri sa Barangay Katalunan. Ug tungod ni Ana na nakoy trabaho isip ka promodizer sa M1 Manpower Services. Ako si Yochel Rose Mercadal o karon na nakoy kay Ako din si Brian M. Coral,
19 years old, taga Green Hill Subdivision, Katalunan Pequeño. Na ako di karon para sa job fair para makuha sa trabaho. Gihimo na ko ni tungod sa akong sarili ug para makauman po og eskwela, makatabang sa pamilya, akong mama. Ay, lain po kayo nga tambay lang taon niya. Ako kay taglawas niya. Wala tay matabang sa tong ginikanan. Ug sa diyang wala na ko dama nga hired on the spot day ko sa company. Thank you kayo kay Congressman Carlo Nograles sa iyang ikuan nga job fair diri sa Katalunan Pequeño. Ug tungod ana nadawat ko sa AA Group of Companies as a waiter. Ug ako si Brian Coral. Ug karon naa na ko'y Kay. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagkisayod no sa mga programa o mga proyekto ni Congressman Carlo din sa atong unang distrito sa Dapayan sa Davao. Sals, may gayon. Atol sa National Reading Month, Congressman Carlo Nograles, ako nabalitaan nga imong giduaw ang Santa Ana Elementary School. So may naaday dito ni itong kayo na Congressman. Yes, actually Santa Ana Elementary School, Magallanes Elementary School, apilang Palma Hill Elementary School, giimbitahan ta nga magbasa sa mga kabataan, mga bata dito, mga estudyante dito. Sa pagsaulog sa Reading Month, no? And diha pud sa pagsaulog sa araw ng pagbasa, November 27. And Reading Month is November. November is Reading Month. So that's why imbitahan ta isip guest reader. So nata dito, nagbasa ta sa mga kabataan. Ug story, na storybook ihatag, na props pa, basa ta dito. Okay, para ipakita nato sa mga kabataan, sa mga bata, ang importansya sa pagbasa. Karong mga panahon man gud ang mga bata karon hilig na kayo sa mga gadget, internet, sa iPads, mga cellphone, Facebook, mga anak na mga mga games na lang. So gusto natong i-emphasize ug balik na gusto tang mulambo, masenso, gusto tang mahimong professional, mahimong abogado ba, doktor, teacher, kinihanlan karon pa lang daan nga samtang bata pa mo, samtang bata pa ta, dapat i-adapt na nato anang disiplina o hilig sa pagbasa. Kay diya naman gud kita paingon, no? Kung ana gyud ang hilig nimo magbasa, daghan ka makatunan, you stand a better chance of improving your career. May kalambigitan gyapon sa makunay nimong welding training program nga dunay report man gyud Congressman Carlo Nograles nga baguhan lang gyud nga naumansab nagyan ang mga programa sa maong nga programa ang Barangay 19 Dasbi, Barangay Balyok o ang Barangay Dumoy. Kaya ang tanang ba ang barangay diri sa First District ni Ciudad Davao adto nagyoy maangkon o matagan magita sa maong nga proyekto, Congressman? Ug mahimo, actually every week naman gyud ta, no? Naga community welding program ta, community based welding training nga libre sa mga tag-barangay sa First District. Kay ang gusto nato, kung kinsa may interesado, matagaan nato og scholarship or matudloan nato og libre kay para mas daghan sila makatunan and mas matagaan nato sila og oportunidad ug chance na makatrabaho. Kaya ang problema lagi, gusto nato motabang sa mga tao nga makapangita og tarong ug maayong trabaho, pero kung kulang ka or wala kay balo, lisod kaayo. Mao nang through our free libre nga community-based training diya mismo sa barangay, gahatag kita libreng training, mas dako ang tsansa, no, na makatrabaho sila. So we did this ever since. Atong gi-continue kini, daghanan nakabenepisyo, ani daghanan nag-asenso ng mga welder na professional. Katrabaho diri na ato na sa abroad, na sa gawas. And then more pa, daghan pa tang mga umaabot. Napatay sa commercial cooking, napatay mga umabot na program sa plumbing, sa hairdressing, sa beauty care. Klase-klase, ginahatod nato sa barangay. Okay. Kalambigit sa sikat na kayong programa, Congressman Carlo, no? Kining Nograles Jobs Fair.
Doon na pa ba'y nabiling job fair para sa karong bulan sa Kapaskuhan, Congressman? Well, ang DOLE, ang Department of Labor, magsaulog man sila sa ilang anniversary karong December 8, kung wala ko masayop. Then, appeal sa mga programa or activities sa DOLE is naapod sila sarili nilang job fair. So, that will be the job fair for the month of December. But this January, February, and the next months to come, naapod tayo mga jobs fairs na atong ihatag sa mga barangay-barangay na to every month. Beginning next year na po. Okay. At ito sa pangutana sa atong mga kabaranggayan, Congressman Carlo. Ngayon ang utana kung unsa ang kinigingong Scholar ng Bayan Act of 2014. Pareho ba daw ni sa Nograles Scholarship Program? Well, no. Actually, balaod na ni siya. No? Bago lamang gipirmahan ni Presidente kining Scholar ng Bayan Act. No? So, gikan sa Kongreso, naghimo ni balaod nun sa House of Representatives, naghimo pod ang Senado, and gihatag na mo kay Presidente, gipirmahan na ni Presidente. So, karon Republic Act 10648 na ni siya. No? Ang Scholar ng Bayan Act. Kundiin, gina-mandato na karon, no? Na ang tanang mga mo graduate sa public high school na top 10, no? Ang mga top 10 graduates sa tanang public high school qualified na sila na mo-avail og libreng scholarship sa state university or college na ilang applyan after they graduate. Pero kinihanlan, number 1, pasado siya sa entrance exam dito sa maong State University or College or SUC. No? Number 2, kinihanlan mo apply siya within 2 years after sa pag-graduate niya as top 10 dito sa iyang high school. No? Kinahanlan public high school, ha? O tamang school private, anong public high school. And then, kinihanlan ang rating niya, no, pag take ni mong entrance exam, ang grado nimo sa entrance exam dapat taas ang rating enough to qualify you for a scholarship. Di ba? And kinahanglan sad na per SUC ang madawat lamang na scholar, no, na kining klaseng mga scholars sa top 10, ang dapat nilang dawaton nga inaaning klaseng mga scholar is kutob lamang dapat sa 5% ng freshman batch. Dili siya pwede mo lagpas dito. So susaman sa USEP, State University ang USEP, dili pwede ang basic ang mahitabo ang tanang mga nasa Mindanao mudagsa dito. Dili pwede, di ba? Kay luoy pod, no? Ang ubang mga state universities bugbog sad ang USEP. So gibutangan nato og limitasyon na ang madawat lamang sa inaana klase is up to 5% lang ng freshman batch. Dili siya pwede mo lagpas dito. So sa ato pa kung masaraduan nga kaog slot, apply ka sa laing SUC. Pero dawaton lang gihapon ka dito basta mo qualify ka. Di ba? And the lastly, ang scholarship ihatag lamang sa freshman year. No. After sa freshman year, so sa ato pa, pagka man sa first year, so sa first year, automatic, granted ang scholarship nimo ana sa SUC. Pag abot nimo og second year, third year, fourth year, apply na ka sa CHED, sa regular CHED scholarship. So, kining Scholar ng Bayang Act is only good up to the freshman year nimo. Pag man sa freshman year or first year nimo, dapat mag-apply ka sa ordinary na CHED scholarship. Bali preparatory na. So, that is Scholar ng Bayan Act. Lahi na siya sa Nograles. Kay katong sa Scholar ng Bayan, top 10 lang. Top 10, naghangkay Sa Nograles Scholarship, wala tayo ginapili. Pasara lang. Dili top 10, gani ang bias nato katong bottom 10. Itong mga tabangunon, mao na ang atong ginatabangan. Ang Scholar ng Bayan is up to freshman lang. Ang Nograles Scholarship nato, hantod mo man. Hantod na kaya na to, di ba? Hantod na makuha na ta. So, ipadayo na to na, di ba?
samtang na ang ang Nograles, di ba? Na scholarship program. And then, of course, ang kuan nato is katulagi is kinahanglan ang rating nimo ani. Wala tayong inana sa Nograles. 5% sa freshman, wala tayong inana. Wala tayong inanang klase mga kondisyones. So, pasalamat ta na naatay inanang klaseng Scholar ng Bayan Act. Pasalamat ta ana, no? Pero ang atong programa sa scholarship manggod kita dugay na ta atong ginasulti ni Rap, no, kung top 10 ka, kung top graduating ka, Daghan mang mapas nimo. daghan ka man pwedeng Oportunidad. ma-applyan nga scholarship. Dili lamang sa gobyerno, kundi even sa private. Ang focus na mo sa atong scholarship program is katong dili top 10. Katong mga tabangunon, katong bottom 10. Kanang mga walang-wala gyud ug nangihanlan. And tungod kana ang atong target objective, tungod kay kung ang gusto nato is mausab nato, ma-improve nato, Ang katiling. mapalambo nato ang sitwasyon or ang kinabuhi sa mga pamilya or sa mga kabataan, ang number one priority nato is dapat katong tabangunon. Katong nanginihanlan og tabang. Mao na siya ang target nato sa atong scholarship program. Pero pasalamatan na natay scholar ng bayan. Kaya at least natagaan gyud og maayong pagtagad katong mga bright. Mga bright. Matod sa report nga hangtod 2 billion man daw ang igahin nga budget o pundo alang ning Scholar ng Bayan Law, Congressman Carlo Corrales. Kining napil naman gud daw sa 2015 budget ang 2 billion, Congressman. Napil ba? Well, ang naami dakong pundo or budget na gihatag sa CHED. Okay, ana na lang. Ang nakabutang sa Scholar ng Bayan Act or Scholar ng Bayan Law is ang pondo gamiton para ani kuwaon sa CHED. Okay? So, diha na to kuwaon. So, as far as 2015 is concerned, sa lakto ng pagkasulti, ang pag-implement nato ani, no? Sa pag-implement nato ani for this year 2015 kay bago lamang ni siya nahimong balaod, no? And then mag-IRR pa. So, sa to pa magsugod tingali kini sa 2015 to 2016. Sa lakto ng pagkasulti, wala tay gihimong separate budget para ani. But we put a budget sa CHED. So, diha nato kwaon. Natay budget sa mga SUCs. So, basin diha nato kwaon. But for the succeeding years, sa next budget hearings nato, we will make sure na naay yun, naay item yun sa budget para ani, para sa Scholar ng Bayan Act. Right now, syempre, dili na mabutang kay number 1. Wala pa may kabalo kung mapasa ba, di ba? Wala may kabalo kung kanus sa pirmahan ni Presidente, wala may kabalo kung kanus ang mahuman ng IRR. So, general lang ang nakabutang na we will get it from CHED. But for 2016, 2017, and onwards, we will really put an item na ay designated item ka na for the Scholar ng Bayan Act. But I think there is enough funds in CHED to implement this at least makasugod kini sa 2015-2016 na school year. Congressman Carlo Corrales, andam naman daw ang House nga kini bang debatihan na sab ang pagbalik sa issue kini sa kabayan sa charter change. Nangutan ang katawhan kung appeal ba sab ang gingon nga debatihan ang federal system? Sa federal, sa charter change, ang ginahisgutan lang namo dito is economic provisions. Walay appeal ang federal form of government, ang term extension, or any change in the form of government. Hindi yan kasali sa pinag-uusapan na charter change sa House of Representatives. Na murag na uso-uso ron ang ginagitawag na to Federal System of Government ba, no? Muyon ka ba daw sa maong sistema? Yes, ako? Yes, isip usa ka taga Mindanao. Kitang mga taga Mindanao, dugay na natong gina-advocate ang federalism. Tungod kay nagtuo kita, nalugi kayo kita sa Mindanao. Ana na lang, lugi ta. Kay ang setup karon manggod, Raf, sa setup karon ang Mindanao ang nagaproduce sa tanan. Ang Mindanao ang kumikita. Pero ang tanang kita sa Mindanao ihatag usa
Una nato sa Manila before tatagaan sa atong bahin diri. Unya, ang paghatag pagid sa bahin nato sa Mindanao, dili pagyud equal, dili pagyud husto sa dapat natong madawat. Unya, gina-delay pagyud. Diba? So, with the federal system of government, pareha sa gina-advocate sa Bangsamoro na 75-25, di mas Bintaha. mas bentaha o mas paspas ang development para sa Mindanao. Kay liman ka, ang setup karon is daghan ang kita ang Mindanao. Kumikita tayo para sa gobyerno. Kita ang nagaproduce ang GDP, ang GNP tungod sa Mindanao. Pero ihatag ang tanan sa Luzon, itahatag ang tanan sa Imperial Manila, unya mulat lang ta kung kano sa nila ihatag ang atong share. Unya gamay pag ikaayo. But kung pareha sa Bangsamoro na 75-25 ang setup unsa man. Kung unsay kitaon sa Mindanao, Ang ilang usa nato ihatag sa Manila ang 75 dili na sa ato. Then ang 25 lang i-remit sa Manila. Yan ang federalism. Di ba? So, mas secure na to nga kung unsay kuan nato, kita nato dili para sa Mindanao. Ang porsyento sa Manila atong i-remit dito. Dili kay kung unsay tanan natong kita 100% ihatag nato sa Manila, unya muhulat ta kung bahinan tag 20%, 10%, 15%, may pud kung makaabot tag 33%, which is never magyud. Diha naman ta kutob sa 20. So karon with federalism, balik ta ang equation, ang 25 inyo, ang 75 pabilin diri sa amo. Murag di naman ginato ka uganda ay Congressman Carlo Nograles kung sus na ginato tabil sa ito katulad ng Tambuan Daratan. Kasi kito na may mga mensahe para sa katawan ng Congressman. Yes, unas tanan daghang kay salamat Zaldi ug Rafi. Ug sa tanang mga nagtan-aw og naminaw karon, iampo nato, no? Iampo nato na tungod kay ay maabot nga takong bagyo, iampo nato na yan sa Ginoo na apsay ang tanan ug unta walay maalaot, walay casualty. So tabangan nato ang pag-ampo, no, na walay mahitabo sa atong mga pamilya ug sa atong mga kapwa Pilipino. And of course, padayon to sa atong serbisyo diri sa unang distrito, padayon ta sa atong trabaho sa Kongreso ug nagpasalamat mi sa kanunay suporta. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Masiko, Nika, kanatong tanan, kaninyong tanan na salamat ug may alaw. Okay, daghang salamat Congressman Carlo Nograles. So, gusto lang nato pasalamatan po si DJ Salonga, no? Of Decoratives by Jana and Herbs para sa atong set. Si Ivan Castillo para sa tapang ug ayos nato ug si Ching Amor atong director, no? Ug happy birthday di ay kay Bermudez. Happy birthday. Happy birthday Sir Ber, no? Ang editor publisher ni siya sa The Mindanao at the Daily Tribune na Mindanao. Ug tungod wa na magkikitay oras kini niyo galas kahanginan Rafi Bermejo ay na magingon daghang salamat ug dalay ko ng Dios. Okay, syempre sa itong mga televiewers, sa inyong alagad, Saldi Chato, Megataw. Kalambuan Dalatana. Ako rin si Brian M. Coral, 19 years old, taga Green Hill Subdivision, Catalunan Pequeño. Na ako din karon para sa jobs fair, para makuha sa trabaho. Gihimo na ko ni tungod sa akong sarili, ug para makauman po og eskwela, makatabang sa pamilya, akong mama. Ay, lain po kayo nga tambay lang taon niya. Ako kay taglawas niya, wala tayong matabang sa tong ginikanan. Sa diyang wala na ko dama nga hired on the spot day ko sa company. Thank you kayo kay Congressman Carlo Nograles sa iyang ikuan nga jobs fair diri sa Catalunan Pequeño. Ug tungod ana nadawat ko sa AA Group of Companies as a waiter. Ug ako si Brian Coral. Ug karon naa ko'y Kay.
kay si Yuchel Rose Mercadal, 19 years old. Nagpuyo sa Barangay Katalunan. Mga 9 a.m. nag-abot ko diri sa job fair ni Congressman Nograles. Then, nagdala ko sa akong mga resume o ubang mga requirements. Then, happy kayo ko kay na dawat ko sa ko ang applyan nga trabaho. Nag-apply ko sa akong trabahoan para sa na ako yung ma-income, then para makatabang po ko sa akong family o para sa akong sarili. Daghang salamat sa gidala ni Congressman Nograles na job fair diri sa Barangay Katalunan. Ug tungod niya na nakoy trabaho isip ka promodizer sa M1 Manpower Services. Ako, si Yuchel Rose Mercadal, o karon na nakoy